Hello, kamusta tayong lahat? I glorify the name of my Father, Yahweh, because He's amazing, awesome, magnificent, full of mercy and grace. And I thank Him for sending Jesus to us. At nakaprepare na yung ating inheritance. Tayo na lang ang inaantay ni Almighty Father. Ginawa na lahat ni Jesus to save us. Ang kailangan na lang natin ay mag-decide, return to our Father. And I thank the Holy Spirit for His guidance. For the gift of wisdom and knowledge and faith and miracles and healing, the gift of speaking in tongues. So yung iba sa inyo may gift of prophecy, gift of discerning different kinds of spirits, gifts of interpreting different tongues, and the Holy Spirit is showering us with fruits of the Holy Spirit like love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. So lahat na ng tools na sa atin na to live a life pleasing to the Almighty Father. The only thing that we have to do is to decide to prioritize our Father, because we are His treasures. The last time we've already finished reading the book of Malachi, which is the last book in the Old Testament. Pero hindi pa natin nababasa yung 1 Samuel and 2 Samuel. So basahin muna natin dahil makikita din natin dito yung goodness of our Father and the testimony of the people, the faithful servants of the Almighty Father. So kaya tinawag ng Book of Samuel to dahil si Samuel ay prophet of the Holy God. Sa New Covenant, isa lang ang prophetic books, yung the Book of Revelation. Pero dito sa Old Covenant or Old Testament, mga 16 or 17 prophetic books. Pero itong iba, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Testimony of the People, the Book of Job, ano pa ba yun? Testimony, at saka yung Ruth, 1st and 2nd Kings, Chronicles. Itong Chronicles, ito yung history. Nakabase dito yung history of Israel. So pag gaya na binasa natin, di ba, yung Book of Judges, na nagkakaroon ng verification sa Chronicles. And also, dito sa 1st and 2nd Kings, may verification din, or kino-confirm sa Chronicles.
Tapos dito sa Ezra and Nehemiah, dito na build yung New Israel. Hindi na nahati yung kingdom. Wala ng kingdom of Judah and kingdom of Israel. No? At naging capital ay ang Jerusalem. Nawala na yung 12 tribes. Nag-merge na sila dito sa Ezra, Nehemiah. Tapos dito sa Book of Esther, ito yung history na ginagamit ni Almighty Father ang mga tao, even the simple people. Hindi kailangan ni Almighty Father ng mga tao na mga mayaman, sikat, or powerful. Mga simpleng tao ang ginagamit ni Almighty Father. And then dito sa Book of Job, ito yung mayaman siya, pero inalaw ni Almighty Father na makarani siya ng pain and sufferings for the glory of the name of our Father. And then itong Psalms, ito yung kinompose ni David. Itong Proverbs naman ay at saka Ecclesiastes, ito yung mga natutunan ni Solomon, no? And then the rest, ito namang Song of Solomon, patungkol naman to sa church, tayo, at yung pagmamahal natin kay Almighty Father. Kasi yung iba, naguguluhan sila kung ba't ganito ang pagkakasulat ni Solomon sa Song of Solomon. Okay? So, dalawa pala, no? Yung book na naisulat ni Solomon. Tatlo pala. Ecclesiastes. And then, itong Song of Solomon. And then, Proverbs. And then yung Lamentation, it's also a prophetic book. Na sabi ay si Jeremiah ang nagsulat. Pero kahit na hindi si Jeremiah nagsulat, ang author naman, si Almighty Father. So lahat ang author si Almighty Father. Mga secretary lang ni Almighty Father. Or taga-sulat lang, no? Yung mga prophets at saka yung kanyang mga servants. So, itong background ni Samuel. Yung magulang ni Samuel, hindi agad magkaanak. So, dito sa Bible, may mga tao na hindi agad magkaanak. So, si Abraham and Sarah. So, ang anak nila si Isaac. Ngayon, hindi rin magkaanak itong si Rebecca at saka si Isaac. Pero nag-pray sila kay Almighty Father kaya nagkaroon ng anak na si Esau at saka si Jacob. Ngayon, may problema rin, no? Itong si Rachel, hindi rin magkaanak. Pero nagpe-pray si Jacob at saka si Rachel, nagkaroon sila ng anak. And then itong si Manoah at saka yung wife niya. Nang anak naman ay si Samson.
na nabasa natin sa Book of Judges. Ito namang si Samuel, na ipanganak siya or nabuntis ang kanyang nanay because yung nanay niya prayed to the Almighty Father. Gaya ni Elizabeth tsaka ni Zechariah. No, so ilang couple ito na nahirapan magkaanak? 3, 4, 5, 6, no? Sa 6 couple na to, merong 3 couples na ang anak nila ay Nazarite. So si Manoah tsaka yung wife niya, ang anak si Samson, isang Nazarite. Si Elkanah tsaka si Hannah, na ang anak nila si Samuel, isang Nazarite. Si Zechariah tsaka si Elizabeth, ang anak nila si John the Baptist, isang Nazarite din. So tatlo ang Nazarite. Si Jesus Christ, hindi siya Nazarite dahil nakainom siya ng wine at saka ng grapes, fruit of the vine, no? Kumakain si Jesus nun. At nabanggit na itong si John the Baptist, hindi siya nakakainom ng wine. Ito naman si Samuel, hindi ginugupitan ng buhok. Ito naman si Samson, hindi ginugupitan ng buhok at hindi na nakakainom ng wine. So yun ang sign na sila ay mga Nazarite. Nag-promise yung kanilang magulang. Itong wife ni Manoah, tsaka itong si Hannah, nag-promise kay Almighty Father. Ito naman si Zechariah, tsaka si Elizabeth, ibinigay ni Almighty Father si John the Baptist sa kanila to pave the way for the coming Christ. So basahin natin itong 1 Samuel chapter 1. Dahil hindi nga magkaanak, no? Itong si Elkanah and Hannah. 1 Samuel chapter 1. Now there was a certain man of Ramathaim Zophim, of the mountains of Ephraim, and his name was Elkanah. So itong si Elkanah, nakatira siya sa mountains of Ephraim. Pag sa mountains of Ephraim, anong ibig sabihin nun? Hindi naman binabanggit, no? Pero usually Ephraimite. Ay, nakalagay pala dito, Ephraimite. Sa Ramathaim Zophim. Elkanah means God has purchased. And his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Verse 2, and he had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other, Peninnah. Peninnah had children, but Hannah had no children. So, dalawang asawa nitong si Elkanah. May anak si Elkanah kay Peninnah, pero wala siyang anak kay Hannah. Verse 3. This man went up from his city yearly to worship and sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. Also the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. So itong si Elkanah, ang high priest ng time na yun ay si Eli, at yung kanyang mga anak na si Hophni and Phinehas ay mga priests of the Lord. So nag-worship sila. Nag-worship tayo kahit saan. We pray to God everywhere, anytime. No? Anywhere, everywhere, anytime. Yung dati kasi, yung temple of the Lord, nasa Shiloh, di ba? Nabasa natin sa Book of Judges. Doon may high priest tsaka priests. Kaya doon sila nagpupunta to worship the Lord. Andun yung Ark of the Covenant.
Visualization kasi nung time na yon, no? Alam natin. Verse 4. And whenever the time came for Elkanah to make an offering, he would give portions to Peninnah, his wife, and to all her sons and daughters. So si Peninnah, meron siyang mga anak na babae at anak na lalaki, madami. Binibigyan siya ng portion ni Elkanah. Pag nag-offer si Elkanah kay Almighty Father. Verse 5, but to Hannah, I would give a double portion. Pero kay Hannah, doble ang binibigay ni Elkanah. For he loved Hannah. Kasi mahal niya si Hannah. Kumpara kay Peninnah, although may daming anak si Peninnah, mas mahal naman ni Elkanah si Hannah kahit wala siyang anak kay Hannah. Although the Lord had closed her womb. Ang isang babae kasi, no, gusto mag-anak. Yung babae, yun yung kanyang yun ang purpose na nakalagay sa isip na babae pagkapanganak. Ba't ganon? Nilagay talaga ni Almighty Father, di ba? Kasi nga, go forth and multiply. Kaya ang alam ng babae na pag mag-aasawa siya, gusto niyang mag-anak, kailangan mag-aanak. Kaya, kung i-check nyo, no, i-check natin, itong si Sarah, si Rebecca, si Rachel, yung asawa ni Manoah, itong si Hannah, tsaka si Elizabeth, pare-pareho sila na gusto nilang mag-aanak. Siyempre, dahil nga may asawa sila, gusto nilang ma-fulfill ang kanilang pagiging babae. Dahil usually gano'n ang babae. Hindi ko lang alam ngayon kung gano'n may mga babae. Ituloy natin, Verse 6 of 1 Samuel. And her rival also provoked her severely. Nangungot siya, tinutukso siya ni Peninnah. Rival niya si Hannah. Kasi si Peninnah, madami siyang anak, pero hindi naman siya love ni Elkanah kumpara kay Hannah. Kaya lagi siyang tinutukso ni Peninnah, oh, namahal ka nga ni Elkanah, wala ka namang anak. Kaya nasasaktan naman siyempre si Hannah. And her rival also provoked her severely to make her miserable because the Lord had closed her womb. Ang isang babae, magkakaroon lang siya ng anak kung inaalaw ni Almighty Father. May mga babae na hindi inaalaw ni Almighty Father, may anak at may reason si Almighty Father doon. Sa lahat ng bagay, merong reason si Almighty Father. Merong mga babae na kahit walang asawa, nakikipag-copulate sila at nabubuntis sila. May reason si Almighty Father doon. Yun ay para matuto yung babae na dapat ay ikasal ka muna or dapat maging asawa ka bago ka magkaroon ng anak dahil mahirap ang mag-isa sa buhay. So pag yung mga babae na nagkakaroon ng anak tapos wala silang kasama or partner, mahirap yon para matuto. Turuan ni Almighty Father ang kanyang mga anak para sa ikapupuri na pangalan ni Almighty Father. Ngayon, itong si Hannah, ang may ibig sabihin ng Hannah, grace. Hindi siya mabuntis. Gaya ni Sarah, gaya ni Rebecca, gaya ni Rachel, gaya ng asawa ni Manoah, gaya ni Elizabeth. Recently lang may nabasa ako, 54 years old. Nabuntis pa, ang galing. Inaalaw ni Almighty Father. Gumagawa pa rin si Almighty Father ng miracle up to now. Verse 7, so it was year by year
when she went up to the house of the Lord, that she provoked her. Therefore, she wept and did not eat. Taon-taon yun. Kasi taon-taon sila pupunta sa Shiloh to worship the Almighty Father. So, taon-taon siyang tinutukso ni Penina dahil doble ang portion na nakukuha ni Hannah. At naiinggit si Penina. Kaya yung inggit niya, idinadaan niya sa panunukso kay Hannah. Kaya ito namang si Hannah, syempre, affected siya, nasasaktan siya. Kaya umiyak siya, tsaka hindi siya kumakain. Nangayayat na si Hannah. Verse 8, Then Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Sabi ni Elkanah. Bakit umiyak? Why do you not eat? Bakit hindi ako kumakain? Why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Hindi ba ako mas magaling kaysa sa 10 anak? Hindi pa ba ako sapat? Sabi ni, hindi ba ako sapat kaysa magkaroon ka ng 10 anak? Ako naman ay nasa sayo, mahal na mahal kita. May mga drama ganun, di ba? So kung may mga tao may kadramahan sa buhay ngayon, noon din marami rin mga taong may kadramahan sa buhay. Gaya itong si Elkanah, galing magsalita, di ba? Hindi pa ba ako sapat sa'yo? Mas sigit pa ba ako sa'yo? Mas sigit pa ba yung 10 anak kaysa sa akin? Am I not better to you than 10 sons? Mas ano pa ako, mas angat pa ako. Kaysa magkaanak ka, ikaw naman ang mahal ko. No? Walang nakasulat dito, pero binanggit na mahal ni Elkanah. Dahil doble ang portion na binibigay niya kahit mag-isa lang si Hannah. Verse 9, So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Kasi sa Shiloh, yearly. Now Eli, the priest, was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Doon sa temple, nandun siya nakaupo sa doorpost ng tabernacle or temple or palace. Nakita siya ni Eli, itong si Hannah. Verse 10, And she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Sobrang iyak ni Hannah. Dahil naawa siya sa sarili niya, tinutukso siya ni Penina. Taon-taon na lang siyang tinutukso ni Penina. Niyayabangan siya ni Penina tuwing nagkikita sila, wala kang anak. If you indeed look, verse 11, sorry. Then she made a vow and said, O Lord of hosts, kasi nga umiyak siya. Sobrang iyak niya, wept greatly. So nagpipray siya, Almighty Father. Verse 11, Then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child. So, alam na niya, hinihingi na niya, male child ang gusto niya. Give your maidservant a male child. Yun ang request niya kay Almighty Father. Yun ang kanyang prayer. And then, I will give him to the Lord all the days of his life. Pag nagkaanak ako ng lalaki, ibibigay ko sa iyo, Almighty Father, yung anak ko na lalaki na ibibigay mo. Habang buhay, nasa sa iyo siya. No? Then I will give him to the Lord all the days of his life. And no razor shall come upon his head. Hindi siya magugupitan ng buhok. So, ibig sabihin, itong si Samuel, mahaba ang buhok niya, gaya ni Samson, gaya ni John the Baptist. Pero si Jesus, maikli ang buhok niya, no? Kasi nakalagay sa New Covenant or sa New Testament, it is an abomination or kadumihan yung mahaba ang buhok ng lalaki. Unless na lang kung ikaw ay isang Nazarite, hindi ka umiinom ng wine at ng mga galing sa grapes.
At ikaw ay nakapromise kay Almighty Father na bata ka palang iprinamis ka na niya. At saka kasi itong si John the Baptist, itong si Samson, tsaka si Samuel, will of man to. Naintindihan ninyo? Si Jesus Christ, not a will of man, kaya ipinanganak sa mundo na ito, kundi it's the will of God. So yun ang difference, no? Kaya nag-promise itong si Hannah na hindi magugupitan ng buhok at magsuserve yung bata or male child kay Almighty Father hanggang sa pagtanda niya, habang buhay siya magsuserve kay Almighty Father. In-offer niya yung kanyang anak, yun ang promise ni Hannah. Verse 12, when it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Kasi nga nakikita siya ni Eli. Nagpe-pray kasi nga itong si Eli nasa doorpost of the temple. Itong si Eli siya yung priest, no? Or high priest. So Eli means high or elevated. Kasi yung EL, di ba? L, God. Pag Eli, high or elevated. So ngayon nakita ni Eli itong si Hannah na nagpe-pray. At iyak ng iyak. Now Hannah spoke in her heart. Only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore, Eli thought she was drunk. Akala ni Eli lasing itong si Hannah. Kasi umiiyak si Hannah, nagpe-pray siya, pero yung bibig niya lang ang gumagalaw, walang boses na lumalabas. Hindi maintindihan kung ano sinasabi, basta nagsasalita lang. Nagsasalita ng walang boses. So akala lasing. Hindi maintindihan kung may marinig mang boses or marinig na salita, hindi maintindihan, parang lasing. Kasi nga sobrang iyak. Verse 14, so Eli said to her, how long will you be drunk? Put your wine away from you. Hanggang kailan ka ba magiging lasing? Kasi akala ni Eli lasing. Put your wine away from you. Tigilan mo na yung pag-iinom ng alak, ha? Sabi ni Eli kay Hannah. Verse 15, but Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. Hindi, Lord. Or pag sinasabi my Lord kasi, pero small letter to, ibig sabihin, boss or sir, no? Yun ang ibig sabihin ng time na yon. I am a woman of sorrowful spirit. Malungkot ako. I'm grieving. I have drunk neither wine nor intoxicating drink. Hindi ako uminom ng wine or anumang mga inumin na nakakalasing. But have poured out my soul before the Lord. Nagpe-pray ako ng taimtim kay Almighty Father. Verse 16, do not consider your maidservant a wicked woman. Huwag niyong isipin na ako na inyong maidservant ay isang babae na wicked. Kasi nga, drunk, no? Kababaeng tao, umiinom. Hindi ako wicked. Sabi ni Hannah. Nakalagay dito sa ibang version, daughter of Belial. Kasi nga, babae, umiinom ka ng wine, hindi normal, ha? Kaya, do not consider your maidservant a wicked woman.
or daughter of Belial. Huwag niyo sabihin ako ay isang daughter ni Belial dahil na ako ay lasing. So nakikita natin dito sa Bible, no? Mabasa natin na ang mga lalaki lang ang uminom ng wine. Wala tayong nakitang babae na uminom ng wine, no? Wala pa tayong nabasa, di ba? Sino bang kausap ko? Or mga inumin na nakakalasing, wala tayong nababasa, no? Do not consider your maidservant a wicked woman or daughter of Belial. Pagsasabing daughter of Belial, anak ng demonyo, no? Ito kasi si Belial, demonyo to. Huwag niyo kong isipin na ako ay anak ng demonyo. For out of the abundance of my complaint and grief, I have spoken until now. Dahil sobra ang aking kalungkutan. Dahil nga taon-taon tinutukso siya. Inaasar siya. Siyempre, dun sa kanilang lugar, pag nakauwi na sila, patuloy pa rin ang tukso ni Phinehas kay Hannah. Halos araw-araw. Makikita niya yung mga anak ni Elkanah. Siyempre siya nasasaktan siya. Wala siyang anak. Verse 17. Then Eli answered and said, Go in peace, and the God of Israel grant your petition, which you have asked of him. Sabi ngayon ni Eli, umuwi ka na, go in peace. Dahil ibinigay na sa iyo ni Almighty Father kung ano man ang iyong hinihiling. Hindi alam ni Eli kung ano ang hinihiling ni Hannah. Hindi naman sinasabi ni Hannah kung anong kanyang request kay Almighty Father. Pero ang sagot ni Eli, umuwi ka na dahil ibinigay na sa ni Almighty Father kung ano man ang hinihingi mo sa Kanya. So, hindi alam ni Eli yun at hindi rin sinabi ni Hannah. Pero, si Almighty Father, ginamit niya si Eli to relate to Hannah na ibibigay ni Almighty Father kung ano man yung hinihiling ni Hannah. So, ang nagkakaintindihan lang, si Hannah tsaka si Almighty Father. Hindi alam ni Eli kung ano ang request ni Hannah. Kung ano ang kanyang petition, hindi alam ni Eli. Pinasabi lang ni Almighty Father kay Eli dahil si Eli servant of the Holy God. So siya yung ginamit na instrument ni Almighty Father to relay to Hannah that her petition has been granted. Verse 18, and he said, or she said, sorry, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Hindi na mas malungkot si Hannah. Umuwi na sila, kumakain na siya ng normal. Hindi na siya nade-depressed. So, hindi alam ni Eli, no? Kung ano yung request ni Hannah. Pero dahil sa sinagot ni Almighty Father yung request ni Hannah, masaya na agad si Hannah. Nagkakaintindihan si Almighty Father tsaka si Hannah. Dahil pag tayo, nagpipray tayo kay Almighty Father, hindi tayo nagsasabi sa ibang tao, sinasabi natin kay Almighty Father, naiintindihan tayo ni Almighty Father, naririnig niya tayo. So kung ano yung pinagpipray natin, alam ni Almighty Father yun, kaya meron tayong relationship sa Father natin dahil siya yung Creator natin. Kilala niya tayo, naiintindihan niya tayo, alam niya yung puso natin, kung ano yung nasa puso natin. At si Almighty Father, He is merciful and full of grace. So naawa siya kay Hannah.
At saka, grant me Almighty Father yung petition ni Hannah for the glory of the name of the Almighty Father, for His names, para maitaas yung name niya, no? Kaya binigay ni Almighty Father. Verse 19. Then they rose early in the morning and worshipped before the Lord, and returned and came to their house at Ramah. So nandun sila sa Shiloh, nag-worship sila kay Almighty Father. Kinabukasan, maaga silang gumising. At bumalik na sila sa kanilang bahay sa Ramah. And Elkanah knew Hannah his wife, and the Lord remembered her. Pag sinasabing Elkanah knew Hannah his wife, or he knew his wife, ibig sabihin ng knew, tinabihan niya, no? Dahil mag-asawa sila. And the Lord remembered her. Nakabuo sila ng anak. Kasi nga, nag-promise si Hannah kay Almighty Father. Ibinigay ni Almighty Father dahil si Hannah yung magiging nanay ni Samuel, at si Samuel ay magiging servant of the Almighty Father. Inaantay ni Almighty Father yung prayer ni Hannah. Gusto malaman ni Almighty Father kung willing si Hannah na ibigay ang kanyang anak kay Almighty Father. Kung hindi siya magiging selfish sa kanyang magiging anak. At dahil nag-promise si Hannah, ibinigay niya, no? And the Lord remembered her. Verse 20. So it came to pass in the process of time that Hannah conceived and bore a son. Nabuntis si Hannah, nanganak siya ng isang batang lalaki. Kasi yun ang kanyang request, di ba? And called his name Samuel. Samuel means heard by God, saying, because I have asked for him from the Lord. Kaya Samuel ang pinangalan niya kasi yung meaning ng Samuel, heard by God, or because Hannah asked for him from the Lord. Nakita niyo Samuel, no? Sa dulo may EL. Kasi nga, ibig sabihin nun, Lord or God. Verse 21, now the man Elkanah and all his house went up to offer to the Lord the yearly sacrifice and his vow. Ngayon, si Elkanah at saka yung buong family niya, pati na si Peninnah, pati mga anak niya kay Peninnah, pati na yung mga servants niya, pati si Hannah, dahil yearly sacrifice, dapat sila magpunta sa Shiloh. Kasi every year yun, ano? Lahat ng mga Israelites nag-convene sa Shiloh. Kasi andun yung Ark of the Covenant sa temple. Verse 22, but Hannah did not go up. Pero si Hannah, hindi siya sumama. Kahit na sinasama siya, hindi siya sumama. For she said to her husband, not until the child is weaned. Then I will take him, that he may appear before the Lord and remain there forever. Hindi muna sasama si Hannah hanggat yung bata ay hindi pa tumitigil sa gatas. Pag nakawin na yung bata, saka dadalhin si Samuel. At dun na siya kay Almighty Father sa temple titira. Remain there forever. Dahil dininig ni Almighty Father ang prayer ni Hannah. Si Hannah naman, yung kanyang promise kay Almighty Father, tutuparin niya. Dahil tinupad ni Almighty Father ang promise or ang prayer niya, tinupad naman ni Hannah ang kanyang promise kay Almighty Father or yung kanyang vow.
Verse 23. So Elkanah, her husband, said to her, do what seems best for you. Sige, gawin mo yung sa tingin mo ay tama. Sabi ni Elkanah, wait until you have weaned him. Antay ka lang kung hanggang sa hindi na siya kailangan pa ng milk. Only let the Lord establish His word. Ibig sabihin na to, only let the Lord confirm of your promise. Dahil nag-take a vow ka, di ba, kay Almighty Father. You took a vow to the Almighty Father na ibibigay mo ang anak mo. Kaya dapat tuparin mo yung vow mo na yon or yung promise mo na yon. Then the woman stayed and nursed her son until she had weaned him. So hindi to sumama sa Shiloh si Hannah. Verse 24. Now, when she had weaned him, hindi natin alam kung anong years or ilang taon si Samuel nung hindi na niya kailangan ng gatas, no? So, usually, ang bata ba, hindi na kailangan ng gatas pag 3 years old or 4 years old? Hindi ko. So, kasi naka-weaned na siya, no? Wala naman kasing formula milk, no? So, sa nanay siya, may milk, no? Nakakakuha ng milk. Ngayon, hindi natin alam kung anong year, kung ilang taon si Samuel nag-wean sa milk. Now, when she had weaned him, she took him up with her. So, hanggat nagdedede pa si Samuel, hindi sila nagpupunta ng Shiloh. Now, when she had weaned him, she took him up with her. So, nung hindi na nag-milk si Samuel, isinama na ni Hannah si Samuel sa Shiloh, sa temple of the Lord. She took him up with her with 3 bulls or a 3-year-old bull, 1 ephah of flour, and a skin of wine, and brought him to the house of the Lord at Shiloh, and the child was young. Hindi na baby, young na, no? Young child na. So may dadala pa si Hannah na 3-year-old bull. Hindi tayo sure kung baka 3-year-old na rin si Samuel, no? Kaya 3-year-old bull yung dadala ni Hannah. At ang dadala pa niya ay 1 ephah of flour. Yung 1 ephah of flour, equivalent nito ay 33 kilos, give or take. Mabigat yung mga dala ni Hannah. And a skin of wine. Nung time na yon, pag may wine ka, hindi naman nakalagay sa bote, no? Or sa garapon. Nakalagay sa skin of wine. Pag sinasabing skin, skin ng goat or skin ng sheep, ginagawa yung lalagyan, leather, nagiging leather yon, hindi natutulo yung wine doon dahil naka-secure yon. Yun ang kanilang lagayan ng wine. So, isang ganun ang dala ni Hannah. Maliban pa sa ephah of flour, maliban pa sa 3-year-old bull, maliban pa kay Samuel, and brought him to the house of the Lord Shiloh, and the child was young. At saka pag nasa skin of wine kasi, yun yung for transportation of wine, para hindi matapon, parang leather bag. Kasi kung sa bahay nakalagay yun sa vat, no? Or sa jar. Pero dahil dala-dala nila, mahirap buhatin ang jar. Tatapon yon, mababasag. Kaya nilalagay sa skin of wine or sa leather or balat ng goat or sheep. Verse 25. Then they slaughtered a bull and brought the child to Eli. And she said, "O my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here, praying to the Lord." Sabi ni
Hana. Nagpakilala siya. Ako yung nandito. Nagpipray ako kay Almighty Father. Sabi ni Hana, "For this child I prayed." Dahil itong bata na ito yung aking pinagdasal. And the Lord has granted me my petition which I asked of Him. At ibinigay sa akin ni Almighty Father yung pinagpipray ko. Itong bata na to na magkaroon ako ng anak. Verse 28. Therefore, I also have lent him to the Lord. Dahil binigay sa akin ni Almighty Father, ibibigay ko ulit sa kanya ngayon. As long as he lives, he shall be lent to the Lord, or ibibigay kay Almighty Father hanggat nabubuhay si Samuel. Magsaserve siya kay Almighty Father. So they worshipped the Lord there. Kaya si Samuel, bata pa lang siya, nandun na siya sa temple of the Lord. Naka-promise siya kay Almighty Father na siya ipaglilingkod kay Almighty Father hanggang sa kanyang pagtanda. Hanggang sa buhay siya. Pag namatay siya, syempre, dun siya kay Almighty Father. Pero hanggat buhay siya, serve siya kay Almighty Father dito sa mundo. So ito yung story ni Samuel na si Almighty Father nag-grant siya ng mga requests. Binibigay niya yung mga prayers natin. Faithful si Almighty Father sa atin noon, yung mga prayers ng mga tao, binibigay ni Almighty Father. And up to now, faithful si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Kung ano man ang prayer natin, para sa ikapupuri ng pangalan niya, ibibigay sa atin ni Almighty Father yon. Pero may mga prayers tayo na hindi sa atin makakabuti, hindi ibibigay ni Almighty Father yon. At may mga prayers din tayo na gusto ni Almighty Father, matuto muna tayo bago niya ibigay. Gaya itong si Hana, hindi agad-agad ibinigay si Samuel. Natuto muna si Hana magpakumbaba kay Almighty Father at i-acknowledge si Almighty Father at ibigay ang kanyang anak kay Almighty Father. Baka sabihin nyo, di wala nang anak si Hana dahil ibinigay na niya kay Almighty Father. Nung nagkaanak na si Hana, na si Samuel, after some time, nabuntis ulit si Hana, nagkaroon naman ng kapatid si Samuel. Hindi hahayaan ni Almighty Father na hindi magkaroon ng kapalit yung ibinigay ni Hana or ibinilik ni Hana kay Almighty Father. Naintindihan ninyo? So tayo, pag nag-serve tayo kay Almighty Father, bine-bless niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan kung ano man ang mga bagay na ginawa natin para kay Almighty Father. Nag-sacrifice tayo kung ano man ang ating request at ibigay sa atin, or kung ano man lahat ng mga bagay na pinaghirapan natin, ibinigay natin kay Almighty Father ng buong puso, ibabalik ulit ni Almighty Father yon. At hindi lang isang beses, doble, triple pa, gaya na nabasa natin sa Book of Malachi, showers of blessings ang ibibigay ni Almighty Father sa atin. So, naintindihan na natin. At hindi lang ito ay yung sasabihin niyo na monetary, kundi blessings na tungkol sa pamilya mo, nadadami ang mga anak mo, or magmarami ang magmamahal sa iyo, mga ganang tipo. No? Hindi, ang tao kasi lahat nakatingin sa kayamanan dito sa mundo, hindi ganon, kundi hindi ka kukulangin. At pag kinuha na tayo ni Almighty Father, i-bless pa rin niya tayo. Abundance. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin. Hindi niya tayo pababayaan, mahal na mahal niya tayo. Thank you, and God loves us all so much.